Probably madalas mo naririnig at nakikita sa mga online 'to. Nawawalang package, dumarating yung cellphone na in-order, nagiging sabon, nagiging bato, and probably sometimes nawawala totally yung phone mismo and dumarating freebies na lang. Or even worse this time around, nagiging mineral water bottle pa, may tubig. No, free water. So, medyo nagiging sobrang talamak na rin. No? And I believe that kailangan tumigil na ito. And I've done a quick survey naman on some sellers na nag-ship internationally here in the Philippines. At the very least, twice, no, dalawang incident per month na nawawala nga ng package or ninanakaw ang laman. Versus pag napapadala sila sa mga countries like Thailand, Indonesia, and Malaysia, the most daw, twice a year. Just imagine yung rate natin here in the Philippines. Gaano katalamak itong mga nangyayari dito sa atin. No? Nawawala talaga yung phone. So, in this video today, meron akong friend na kaka-order ng Xiaomi 17 Ultra sa Xiaomi Official Global PH. So, official yan, official. So, papakita ko sa inyo yung full video na sinend niya sa akin kung ano nga ba dalang nangyari. And guys, magugulat kayo. So, don't go away after this quick intro. So yan guys, nakita nila personally yung video. This is yung kanyang unboxing video kasi pagdating pa lang medyo suspicious na siya. Pero of course, syempre bayad na yan. So kailangan niya talaga i-unbox in front of the rider. So pakita natin no na maayos naman yung maayos naman yung package, hindi naman siya mukhang tampered. So this is 100% a inside job. Yung sa warehouse, alam nila most likely kung anong protocol na kailangan nila gawin para malinis ang inside job. So makita mo yung box, malinis no? Normally, pag tampered yung package, makikita mo naka-resealed na or may ibang klaseng tape na nakatikit. Ito malinis. No? And surprisingly, alam nila kung anong mga laman. Normally kasi pag rider, hindi naman natin niro-rule out na there's a chance a rider. Pero mas malaki ang chances na sa warehouse ang nangyayari itong mga karumal-dumal na krimen na ito. Ito mga kalokohan na ito. Of course, syempre, pag wala namang basbas ng warehouse manager yan, hindi ganun kalakas ang loob ng mga tauhan niya. Kasi one thing here in the Philippines is hindi nila pinananagutan itong mga to. Ako personally, I have a bad experience twice. No? One is sa DHL, shinip sa akin ng Poco, I think it's a Poco F8 Pro. No, I'm supposed to get one Poco F8 Pro. Pero ang tagal, sa warehouse, dumating sa warehouse nila sa Paranaque and hindi na gumalaw. Until tawagan ko sa DHL, nag-launch sila ng investigation and dineclare nilang lost yung package. And wala, di ba? Dumating sa warehouse yun, posible naman mawala sa warehouse ninyo. Pero they declared it lost, di ba? Pero during that week, nag-check ako sa marketplace. And surprisingly, may nagbebenta ng Poco F8 Pro. Di ba? Hindi ka mo magtataka na. Bakit may nagbebenta ng gano'n samantalang ninakaw na yung package mo? Diba? Hindi pa nalalaunch yung phone. How? Diba? So meaning, itong mga warehouse sa loob na nangnakaw, binebenta nila dito sa mga reseller sa marketplace and they get away with it. No? So, yun ang problem here in the Philippines. Hindi pinananagutan ng mga magnanakaw na ito. Wherein as pag hinikpitan mo ang mga rules and penalty sa mga to, mas hindi sila gagawa ng kalokohan. Kung binigyan mo ng malaking penalty yung mga warehouse manager, tapos yung mga tawahan niya nagnanakaw, I'm pretty sure hihigpitan na niya yung sinturon niya and mas kunti ang mga incident like this that will happen. Kasi marami nagsasabi dito sa atin na makakagagawan ng seller yan. Itong Xiaomi Official Global PH, ito is shipping from Hong Kong yan. Alam nga naman pagbukas po, Summit mineral water ang ilagay nila sa Hong Kong pala bago i-ship dito. Kaya alam naman natin pagdating sa mga air aviation, bawal ang mga liquid sa loob ng packages, di ba? Hindi makakalusot na sa X-ray. So, dito talaga mangyayari yan, di ba? So, that's just one point na pinapakita ko sa inyo na hindi gagawin ng seller yan na lulukoyin kayo. Kasi ako tiwala naman ako sa mga seller. It's just that talaga dito, pag may mga milagro nangyayari talaga, sobrang talamak mga unggoy na ito. So ito Xiaomi 17 Ultra na ito na galing sa Xiaomi Official Global PH being shipped by SPX. So that's the official courier ng Shopee here in the Philippines. So shoutout sa inyo SPX na sana makapag-launch kayo ng sarili yung investigation inside sa loob ng warehouse niyo kung ano nga madalaga nangyari dito sa package na ito. Sino ang nag-handle netong package ito pagdating? Most likely may barcode yan. And sino nag-receive
receive, meron kayong record. Ayaw nyo nang ilabas, di ba? May CCTV naman kayo sa warehouse, I'm pretty sure. Alanganin namang mawala, di ba? So, kayo SPX, tumino-tino na kayo. Hindi lang naman si SPX, there's a lot of other courier here na talamak din. Kasi kung wala namang bus-bus galing sa manager, warehouse manager, hindi talaga gagawa ng kalokot ng mga to. Kaya ako, personally, challenge ko kayo, mga logistics company, ayusin ninyo ang logistics ninyo, yung mga handling ninyo. Kasi this is already the age ng online selling. Kung ganon at ganon, laging may nawawalang package, laging hindi pinananagutan ng mga tao ninyo, at laging they always get away with it, sino na magtitiwala ngayon sa online shopping? Ako, I'm not ruling out na baka yung rider mismo ng nakaw, pero sa sobrang pulido ng trabaho nito sa pag-reseal ng box, I doubt it's the rider. Most likely, hindi rin alam ng rider kung ano laman until dumating at in-unbox sa harapan niya. Yung warehouse na nakakatanggap, alam niya kung anong laman nun. Kung high value, low value, or no value. Ano mang no value? What? Kayo guys, meron kayong mga horror stories like this, i-share nyo sa comment section below and sabay-sabay natin kalampagin itong mga logistics company na ito para tumino-tino sila at wag na sana maulit yung mga ganitong kalokohan na ninanakaw ang mga package ninyo mismo sa harapan ng mata ninyo. Kawawa ang both seller and buyer, ang nakikinabang lang yung mga nagnakaw nito. And worst part, hindi nila pinananagutan itong mga ito. Tuloy-tuloy lang operasyon nila until magbago ang sistema nila. So I hope medyo na-enlighten kayo kung ano mga nangyayari sa mga packages ninyo, kung saan nawawala. And I hope na medyo, this is a wake-up call sa mga logistics company na sana tumino-tino kayo. And we deserve the right as Filipino consumers to receive our package in good form, hindi tampered. So guys, i-encourage ko kayo to like, subscribe dito sa aking channel so you don't miss out ng mga real talk like this one here sa aking channel. And until dito muna ako, I'll see you on my next video. Peace out. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.